Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan, at sa kanya'y di mananaig ang kapangyarihan ng impyerno. Ikaw ay Pedro, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw nitong bato ay itatatag ko ang aking simbahan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan. Panginoong Diyos sa rin ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesu Kristo, tutong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluknok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang taas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap namin huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok, kaming naninindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro, na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Hesu Kristo, na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamahalik kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na paghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod. Hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasasakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. At pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong mga kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, dun ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatamak sa karimlan, hindi ako matatakot, pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita na kaaway. Nalulugod ka sa akin, na ulo ko ay langisan, at pari na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal, na daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon.
at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang sa Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot sa Simon Pedro, kayo po ang Kristong anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihiyag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito'y itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ba? Pakibate niyong katabi, mahal ka ni Lord. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Sabihin nga niyo, thank God I am blessed. Mas malakas. Tignan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, thank God you are blessed. Mas malakas. Mas malakas natin sabihin, thank God we are blessed. Mas malakas. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Talagang tayo ay pinagpala ni Jesus Nazareno. Amen? Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang luklukan ni San Pedro. O sa English, Chair of St. Peter. Siguro ay magtatanong kayo, Father, bakit tayo nagdiriwang ng piyesta ng upuan? Ha? Hindi upuan ang pinagdiriwang natin ngayong araw na ito. Ipinagdiriwang natin ang pamamahala ni Jesus sa pamamagitan ni San Pedro. Bigyan ko kayo ng muting kasaysayan sapagkat noong mga panahong iyon, nung panahon ng Romano, tuwing February 22, no? Ito ay tinatawag nilang parentalya para sa mga Romano. At kapag piyesta ng parentalya ng mga Romano, merong silang inilalagay na upuan sa mesa. Kumbaga parang ito ay araw ng mga patay sa ating mga Pilipino. No? Sa kanila, yung mga ninuno na nauna sa kanila, na doon, no? Naglalaan sila ng lugar para sa kanila. Subalit nung dumating ang Kristyanismo, pinalitan ito. No? At inilagay ang kapistahan ng luklukan ni San Pedro para ipaalaala sa akin at sa ating lahat na narito ngayon na merong namumuno sa ating simbahan. Merong nag-aalaga sa akin at sa ating lahat. At may patuloy na ipinadarama ang pag-ibig ni Kristo magpasa hanggang ngayon sa pamamagitan ng ating Santo Papa. Kaya nga, di ba kahapon tayo ay nagsama-samang nagdasal para sa maagang paggaling ng ating Santo Papa? Ito ang ating pamamaraan ng pagpapakita ng pagmamahal, ng ating loyalty, fidelity sa Santo Papa. Ngayon tayo magnilay. Ano ba itong pagdiriwang na ito? Taaso sa inyo ang may mga bahay, taas ang kamay. Uy, may bahay ba kayo? Ayan, nababa ang kamay. Ano ang unang ginagawa kapag ikay magagawa ng bahay?
Akala ko may bahay kayo. Oh, anong ganun? Di ba ang unang gagawin sa pagtatayo ng bahay, anong punda? Pundasyon. No? Sabi niyo, pundasyon. Tinan ninyo, kapag ang isang gusali o ang isang bahay ay walang pundasyon, anong mangyayari? Babagsak. Ito ang kwento ng ating mabuting balita. Mayroon tayong pundasyon. Sinong pundasyon natin? Si Jesus. Ha? Si Jesus. At dito, sa ating mabuting balita, nagtanong-tanong ang Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, sino ako para sa mga tao? No? Alam mo, yung mga alagad chismoso din no? Oh? Ay sabi ho ng kay si Elias. Ang sabi kay si Juan Bautista. At ang sabi kay do isang propeta. Oh? Yung mga alagad chismoso din no? Oh, dami nilang alam. Oh. Ay ngayon, nagtanong ang Panginoong Jesus, ay kayo naman, sino ako para sa inyo? Ay sino nagsalita? Ay di si Pedro? Oh. Ikaw po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa pananalitang iyon ni Pedro, ay talaga namang ang puso ng Panginoong Jesus ay nagalak. Ang puso ni Jesus ay natuwa. Bakit? Sapagkat sa kanilang 12, may totoong nakakakilala sa Kanya. Na sa 12 kasama ni Jesus, may isang tao na higit ang pagkakakilala kaysa sa sinabi ng mga alagad. Ikaw ang Kristo. Kaya nga, nung dito sa ating mabuting balita, anong sabi ni Jesus? Ikaw ay Pedro at sa batong ito ay itatatag ko ang aking simbahan. Dito'y sinasabihan na ng Panginoong Jesus si Pedro, Pedro, bibigyan kita ng isang malaking responsibilidad. Ano yun? Aalagaan mo ang mga tupa, aalagaan mo ang mga ipinagkatiwala sa akin ng Ama. Itong sinasabi ng unang pagbasa natin mula sa sulat ni San Pedro, Apostol San Pedro. Ano ang kapaalala niya? Napakalaking paalaala, a big reminder to the shepherds of the church. Sabi ni San Pedro, alagaan ninyong mabuti ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Bakit? Sapagkat darating ang panahon na ang dakilang pastol ay bababa at hahatulan kayo sa inyong mga ginawang pag-aalaga sa mga kawan na ipinagkatiwala sa inyo. Aba, ako'y binabasa ko yung unang pagbasa, ako'y kinikilabutan. Abay, bakit? Aba, ako'y pari Aba, kapag may napariwara sa mga kawan na aking inaalagaan, pananagutan ko iyan sa Diyos. Kapag may mga tao na nalihis ng landas dahil sa akin, pananagutan ko yan sa harap ng Diyos. Kaya ako'y humihiling po sa inyo, mga minamahal ko mga kadeboto. Ipagdasal niyo kami mga pare. Ako ba'y makakaasa? Huy! Kayo ba'y makakaasa? Yan. Ipagdasal niyo kami mga pare. Ipagdasal niyo mga obispo. Ipagdasal niyo mga kardinal. Ipagdasal niyo mga diakono. Ipagdasal natin lalo tigit ng Santo Papa upang nang sa ganun ay aming maisabuhay sa isip, sa salita at sa gawa ang pag-aalagang ibinigay sa amin ng Panginoong Diyos. Sapagkat hindi biro ang sumunod sa yapak ni Jesus. Hindi biro ang maging pastol ni Jesus. Sa totoo lang po. Kaya kami humihingi sa inyo ng panalangin. Kaya sa bawat misa ko dito, ako'y humihiling kay Jesus Nazareno. Bagamat ako'y makasalanan, bagamat ako'y mahina, ako'y humihiling, bigyan niya ako ng lakas, bigyan niya ako ng katatagan, at higit sa lahat, ako ay matulad kay Jesus Nazareno. Amen? Ay hindi nadasal ko sa inyo. Bakit? Ay hindi lang naman ho ang pamumuno, ay hindi lamang sa amin. Ang pagiging magulang ay isang pamumuno. Ang isang pagiging guro ay isang pamumuno. Ang pagiging isang, sabihin natin, nasa posisyon sa isang kumpanya ay pamumuno. At hindi biro ang ginagawa po ninyong leadership. Bakit? Lahat ng tao nakatingin sa inyo. Ang mga anak nakatingin sa magulang.
ang mga mag-aaral nakatingin sa guro, ang mga empleyado nakatingin sa boss. Kaya ako'y nagdadasal din ho sa inyo na nawa sa inyong pamumuno ay tayo ay matulad kay Kristo. No? Hindi katulad sa pamumuno ng mundong ibabaw na ito. Bakit? Sapagkat sa pamumuno ng mundong ibabaw na ito, malamang sa malamang, ay tayo napariwara na. Bakit? Kasi ang pamumuno ng mundong ito, laging paganon. Laging pakabig, laging papagayon. Parang sex bomb, gayon ng gayon, di ba? Ay hindi Ay sa pamumuno ng Diyos, laging bukas pabalik sa tao. Laging papunta sa mga taong inaalagaan niya. Ito na pinakikita sa ating mabuting balita ngayong umagang ito. Ay ikaw Pedro, tandaan mo Pedro, hindi basta-basta ang iyong gagawin. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang iyong ipagapos sa lupa, ipagagapos sa langit. Abay, napakalaking napakalaking responsibilidad ang ibinibigay ni Jesus kay Pedro. At sa buhay naman ni San Pedro, ay kanya itong pinagsumikapan na gawin. Tandaan natin, si Pedro ay tao din katulad ko at tulad natin. Meron din siya naging kahinaan. Kaya nga, kung susubaybayan yung maigi ang ating mabuting balita, sasabihin ng Panginoon dito kay Pedro, lumayo ka Satanas. Lahat tayo ay merong kahinaan. Lahat tayo merong pagkukulam. Subalit, sabi nga, ang grasya ng Diyos ay hindi nagkukulang. Ang biyaya ni Jesus ay laging nandyan para alalayan ako at alalayan tayo. Narito si Jesus Nazareno, ang ating mabuting pastol, para tayo ay paalalahanan, nagsusugo siya ng mga pastol na kagaya ng sa kanyang puso. Kaya nga nasa natatanging araw na ito ng kapistahan ng luklukan ni San Pedro, sa natatanging paraan, ipagdasal natin ng Santo Papa. Lalo tigit sa panahon ngayon siya ay nasa Gemelli Hospital, na siya ay nagpapagamot dahil sa kanyang sakit sa baga. Tayong magdasal, na nawa ang poong may kapal ay bigyan siya ng awat, pagalingin sa kanyang mga sakit. At tayo din ay pinapaalalahanan sa araw na ito ay kung ano ang sinasabi ng Santo Papa ay sundin natin. Huwag tayo bagang susuway. Ayun Santo Papa natin Yan ang leader natin. At ang Santo Papa, hindi basta-basta leader. Isa siya sa mga successor ni San Pedro. At kapag siya'y nagsalita, ang nagsasalita ay hindi lamang sarili niya. Ang nagsasalita ay si Pedro. At kapag nagsalita si Pedro, ang nagsasalita ay sino? Ay si Jesus. Kaya pinapaalalahanan kung ano ang sinasabi, hinihiling, itinuturo ng Santo Papa, ay ating tanggapin. Although minsan ang mga turo ng Santo Papa, ang mga sinasabi ng Santo Papa ay mabigat, subalit pagkatandaan natin, sa ating pagsunod sa Santo Papa, hindi naman tayo basta sumusunod sa tao. Ang sinusunod natin ay sino? Si Jesus. At sa natatanging paraan, ipakita din natin ang ating pagmamahal sa Santo Papa. Sa pagdarasal sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang mga sinasabi, at higit sa lahat ay pagiging Pagiging tapat kay Kristo. Yun naman ang pinakagusto ng Santo Papa, na ako at tayo ay laging maging tapat kay Kristo. Na ako at tayo na narito sa mundong ibabaw na ito ay matulad lagi kay Kristo. Sapagkat ang gusto ng Santo Papa, lahat tayo ay magkasama-sama saan? Sa kaharian ng langit. Amen? Kaya nga sa pagpapatuloy natin banal na misa, ngayong umagang ito, tayo nagdadasal na sa tulong ng panalangin ni Apostol San Pedro, nawa ang Santo Papa, si Papa Francisco, ay gumaling sa kanyang sakit. Na ako at tayo sa katulong ng panalangin ni San Pedro, ipakita natin ang ating katapatan, pagmamahal, at pagsunod sa Santo Papa.
At tayo inaanyayahan din ipagdasal ang mga namumuno sa ating simbahan na naway katulad ni San Pedro, lagi sumunod sa tinig ni Jesus. Laging sumunod sa yapak ni Jesus at higit sa lahat, isabuhay ang mga turo at aral ng Panginoong Jesus. Amen? 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 Pagpalain kayo ng pong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Ama naming Diyos, sa iyong pangangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Taglayang tapat na pagtitiwala sa iyo, nananalangin kami bilang pamayanang may pananampalataya sa pamumuno ng kahalili ni San Pedro. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng misteryo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ang mga tapat sa Diyos na namayapa naway makasama ng mga banal sa langit. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inialalay ng ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan, O Panginoon. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pamamagitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalilin ni San Pedro. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Maihando sa iyo, Panginoon, ay kinakay at alak na sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming ialay ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Pagsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa pagtataguyod ni San Pedro bilang apostol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng pananampalatayang itinuro niya sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyong Panginoon, At sumayo itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan, ang giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kayo sa namang anghel na nagsisiyawit ang papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga ubo, mapupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kahalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananamikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghay mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalatang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
anuman ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba anuman. Kung di ang pastulan nooy hinay, malinaw na batis, pamatidungaw sa tamang landas, ako'y babanaagan kay tapat niya sa akin. Ang Panginoon ang aking pastol, wala kong dapat ikapangamba anuman. Announcement, sa lahat po ng mga may lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari ninyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Ipinakikiusap na bago dalhin ay alisin na po ang ribbon, wires, at mga stampita nito. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayun din para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himala-ng-nazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami nakinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming pakikipagpalit ang handog sa iyo ngayon, ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa mga kamay, yuko ang mga ulo, ilabas sa mga papapasbasan para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kami maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Viva Nuestro Padre Jesus Nazareno! Viva!
Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati